So what's good everyone? DRM3. So this would be my first ever video in YouTube, which is madali lang to. Yung gagawin kong video is ituturo ko sa inyo kung anong pinakamagandang strategy or style para naman maging isa kang profitable trader. So yung ituturo ko is madali lang siya. Pwede mo siyang madali lang, which is price action yung gagamitin natin. So dito makikita mo, dapat hanapin mo yung trend, which is meron tayong trend dito. Yan. So yan, may trend tayo. Tapos meron din dito. Dito. Yan. So as you can see, meron tayong trend. Meron tayong downtrend. Dito. Meron din tayong downtrend. Tsaka may mga consolidation pa din. So meron din tayo area which is may mga consolidation, ganyan. Pero big picture, which is siya, paakyat siya trend. So ngayon, gagawin mo pag scalper ka, gagawin mo dyan is papasok ka sa smaller time frame. For example, dito na lang tayo. So kung nakikita mo ito ay uptrend, the way nakikita ka sa market is hindi sa pag-trade, hindi sa paghahabol kung ano yung best entry o ano mo. So make sure yung pinaka-the best lang strategy na gawin mo is yung break of structure tsaka support and resistance. Kasi yun lang naman talaga yung pinaka-basic na strategy na dapat mong malaman as a trader. So ngayon, as makikita mo, meron tayong downtrend dito. As kung nakikita nyo, downtrend tayo dito. So meron tayong support and resistance level area. So dito is, kunyari, kunin na natin to. So make sure, kasi alam naman natin may downtrend. So dito, nakikita natin na nag-iba yung price. So medyo may dito, parang may rejection. So ibig sabihin yan, kung sakaling nandito pa yung price, kung nandito pa yung price, sabihin natin nandito pa yung price dito na area. Tapos akala mo babagsak siya or i-break of structure siya, which is yung meron tayong strategy na common sense, which is sell side liquidity, which is ile-liquidate saka aakit yung Pero obvious kasi na downtrend yung market. So mag-i-expect talaga tayo na i-break to. So example, nag-open ka ng trade dito ng sell. So first trade mo is nag-sell ka dito. Short position ka kasi nakita mo dito meron ng bearish na nangyari. Meron tayong maliit na candle sa gitna, which is kung pupunta tayo sa smaller time frame is meron niyang naka-order blocks. So binlock niyo yung price dito. So meaning nag-sell ka dito tapos ganon. So sa situation yan is matik talo tayo. Kasi mostly mag-i-expect talaga tayo na i-break yan. So ang gawin mo dyan is huwag kang mag-reverse trading. Meaning, kung mali ka sa pinakauna mong trade, tapos na-stop out ka, so dun ka mag-position ng pangalawang mong trade. Dun ka na mag-decide sa pangalawang trade, which is magbabay ka na. So example dito. So yung pinaka mo lang dito point, pag doon ka na sa pangalawang decision mo sa pag-trade sa open ng position is first trade natin, di ba, is stop out. So sa first trade mo yan, make sure na yung unit sizing mo is maliit lang. So dito ka na babawi sa second trade mo. Huwag mong pilitin na bababa talaga kasi nag-break na siya. So dito either matatalo tayo or mananalo. So dito is nakita natin merong engulfing. Pero hindi ko naman sure yan. First natin nakikita dito is engulfing. Pero hindi pa strong yung confirmation natin for engulfing. So dito nagkaroon ulit tayo ng malakas na engulfing pattern, which is pwede na tayong mag-buy. So
Dito nasa pa tayo, na-break sa structure na to. Bali, meron tayong change of character dito. So, ang mangyayari dyan is mag-long position ka dito. Sabihin na lang natin dito, yan. So, wag mong kalabanin yung market. Yung gawin mo is wag mong kalabanin yung price. So, ang mangyayari, kasi talo ka sa first trade mo, so, dito sa pangalawang trade is dodoblehin mo na yung unit sizing mo. Is tataasan mo na yung leverage mo. Either yung take profit mo is dito lang, kahit dito lang or dito. Kaya ikaw na bahala. Pero yung kailangan lang natin is maliit lang na tips. Hindi tayo maghahabol ng mataas ang tips. So, ang mangyayari, taasan mo yung leverage mo, which is make sure na yung risk is kontrolado mo yung risk. Yung kaya mo lang na i-risk. So, dito, papaldo ka. Kasi, doon na nakuha mo na yung pangalawang mong trade. So, dito, paldo ka. Kahit sabihin natin ganito lang, ganyan lang. As long as yung yung unit sizing or leverage is tinaasan mo, kahit dito lang na area, pwede kang mag-close profit kasi bawing-bawi ka na. Kasi decided na yung entry mo, yung position or yung direction ng market na hindi siya babagsak. So make sure may stop loss din tayo. So dito, yung entering position na to is very risky, which is ito lang yung ginagawa ko, very risky siya. Which is malaki yung kitaan. Tapos hindi ko siya as in recommended sa inyo na gawin niyo yung high taasan yung leverage kasi pero mataas din yung profit. So, yung mangyayari dyan, either nag-open trade kayo. So, para naman kasi sa isang entry nyo dyan, make sure na aakyat talaga yan. Sa pangalawang entry nyo, kasi talo tayo sa first entry, tinaasan nyo yung leverage nyo. Make sure, kung gusto nyo mataas na profit, or ayaw nyo masunugan kayo, make sure pag umakyat na yung price, profit na, so make sure i-close nyo yung stop loss nyo or either mag-hedge ka, hedging. Or pinaka the best is take profit na dito as in this situation kasi meron tayong liquidity buy side liquidity dito. So meaning in this area babalik siya tsaka siya pupunta dito sa order block natin. Ito which is order block. So tsaka siya aakyat. So mangyari, aakyat na yan. Didiretso na yung pataas. So either magkaroon ka ulit ng dito ng buy. So dito. Tsaka meron din tayong confirmation. Merong gap down. Meaning pag may gap down, opposite ang mangyayari dyan is maglulong ka. So ganun lang guys. So dito pwede kang mag-trade ng sniper trade. Long. Either na mahahabol mo yan, na-catch mo yan or So dito, paldong paldo ka talaga. So ganun yung strategy na the best na sa inyo. Which is hindi naman talaga effective yung consistent na 1:1 risk reward ratio or 1:2. Every trade is naka 1:2 ka lang. Wala, hindi tatakbo yung pera mo dun. So make sure mayroon kang ginagawang trial and error. First trade mo is mali, make sure that first trade is always small units. Then the second trade will be your final decision. So dito, pag mataas yung mo, is paldong-paldo ka talaga. So, ganun lang kasimple mag-trade. Guys, huwag nyo lang masyadong komplikadohin kasi pag once kinakomplikado yung pag-trade, wala talaga kayong mapapanalo. At ang mangyayari lang is magbo-burn out kayo at ang magiging result is nothing. Yung result mo, wala kang magiging result kapag masyado mong kinakomplikado. So, that's it for my first video here in YouTube. So, I hope meron kayong natutunan at make sure I hope na naintindihan nyo yung sinasabi, yung ibig sabihin sa strategy nito.
So ito yung tinatawag kong trial and error.